Magandang hapon po sa inyo lahat. Marami pong talinhaga ginamit si Jesus. Pero ang gagamitin, pipiliin na lang natin po yung nasa gitna. Ito po yung pearl of great price. Yung mga ngalakal na pagkatapos na makita ang napakaganda at napakahalagang perlas, ibinenta niya ang lahat ng iba't yung mga ari-arian para bilhin yung napakahalagang perlas. Parang sa unang tanong, ano nga ba yung mahalagang perlas sa ating buhay? Diba? Ano yung mahalagang perlas sa ating buhay? Marami na po kung ibang natanong, sabi, pamilya. Ang sabi ng iba, yung kanyang trabaho, yung kanyang karir, kasi ito naman yung nagbibigay ng kabuhayan sa kanyang pamilya. Pero inaanyayahan ko po kayo na tingnan pong muli ang paanyaya ng Diyos. Ano nga ba yung perlas na napakahalaga? Ito po ay ang Diyos mismo. Siya yung perlas. Siya yung nagbibigay ng kahulugan sa ibang mga bagay. Yung pamilya nagkakaroon ng kahulugan dahil yan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi yan, it is not by accident that we receive our families. Kaya nga ba, yung pagpapahalaga natin sa pamilya ay bunga ng pagpapahalaga natin sa Diyos. Yung pagpapahalaga natin sa trabaho na nagbibigay buhay sa pamilya ay bunga ng ating pagmamahal para sa Diyos. Kung titingnan po natin, lahat ng meron tayo ngayon, nagmula sa Diyos. Kaya magandang tingnan po natin, hindi natin sana makita yung binigay ng Diyos sa atin, pero yung pinagmulan ng lahat ng mga bagay. It is not the gift, but the gift giver. Diba? Kasi minsan, nasisilo na tayo doon sa regalo. But we are not mindful of the giver of the gift. Ang ngayon, pinapabalik tayo, sino nga bang nagbigay nitong lahat na ito sa atin? Itong kinagagalawan nating mundo, itong hinihinga nating hangin, yung pagkain ating pinagsasaluhan, itong lakas ng katawan meron tayo. It is not by accident that we are here. All these things were provided to us by God. At kapag yan ay naging malinaw sa atin, nagiging malinaw at nagkakaroon tamang salansan ang ating buhay. Ngayon po ay Phil Mission Sunday at saka araw po sa para sa mga lolo't lola at sa mga nakakatanda. At ito rin po, dito po yung pumapasok na legacy decisions o legacy landmarks. Ang mga lolo't lola, parang pakiramdam nila, hindi na sila active, pero sana nakikita nila sa kanilang pamilya yung iniiwan na legacy. Yung mga desisyon na kanyang ginawa, yung pamumuhay na nakita sa kanya, yung nabanaagan sa kanya, yan sana ang mga nakikita niya sa kanyang pamilya. Yung buti na kanyang isinabuhay. Even for the missionaries, ito po yung Phil Mission Sunday, ito po yung suporta po para sa mga Missionary Society of the Philippines. Ito po yung kapulungan ng mga pari na pinadadala po sa iba't ibang lugar. Even for them, what would be landmark or what would be legacy is how they live the mission. Kaya nga ba, ang tanong sa atin lagi, ano nga ba yung iiwan ko sa mundo? Ano nga ba yung ginagawa ko ngayon at pinapahalagahan ko ngayon na iiwan ko sa mundo? What is the fruit of the pearl of great price? Yun yung tanong eh. Ano yung bunga ng pagkatuklas natin ng perlas na napakahalaga? Do we want to leave it with our families? Ano nga bang gusto natin iwan para sa ating pamilya?
na ang buti ay isinasabuhay at unti-unti nating binabahagi, unang-una sa loob ng pamilya, yung katapatan, yung loyalty, fidelity. Ito yung iniiwan po natin. This is how we want to be remembered because we put premium in our lifetime. At yun lagi sana tinatanong natin araw-araw, hindi kung kailan mamamatay na tayo. Kasi minsan na nangyari, kung mamamatay na tayo, wala na sa ating nakakakita. Wala na nakakapansin sa atin. Kasi tayo yung mga tigulang na. Tayo yung mga tuyot na. Pero habang nabubuhay, ito yung unti-unti nating pinupunla. How do we want to be remembered by? And that is how we frame our day-to-day life, our day-to-day decisions. Paano nga ba natin gustong maalala ang sarili natin? Hindi do sa huling yugto ng buhay natin, pero sa araw-araw na buhay natin, sa mga desisyon, sa mga pananalita, how do we want to be remembered by? Is it the goodness in our heart? Is it the way we treat, especially those who are little, those who are poor? Yung mga walang boses ay napapakinggan ba natin? Yan yung mga bagay na tumatatak at itinatatak sa mga susunod na henerasyon. And this does not happen by accident. When we discover the pearl of great price, yan din. Pumipili tayo ng daraanan kung saan ang lahat ng ito ay magtatatak sa ating buhay at sa mga susunod pang henerasyon. How do we want to be remembered by our children? Tayo'y makulit? Tayo'y mga manginginom? Tayo ay nagchichismis? Or by the goodness that day-to-day mark our life? Is it the honesty, the fidelity? Is it the hard decisions that we make to honor family? Yan po yung mga bagay na araw-araw po nating isinasabuhay. Yung paggising natin sa umaga, I decide for my family because God has given them to me. God has entrusted them to me. And I want them to be the best family before God. And it is not an easy decision. Hindi siya madali. Kasi araw-araw, pinipili natin kung ano yung tama. Araw-araw, pinipili natin kung ano yung magmamarka sa ating mga desisyon, sa ating pamumuhay, at kung ano yung maipapasa natin sa ating mga pamilya. And every day, not the end of our life, but every day marks our decision. Nakakatakot po yan, mapanghamon po yan. But also be consoled that whatever is lacking in our strength, in our wisdom, God will provide. Hindi po tayo nangangako kasi kaya natin. Nangangako tayo kasi alam natin kaya ng Diyos ito sa ating buhay. And when we look at the first reading, when we look at Solomon, King Solomon, he did not ask for riches. Hindi siya humingi ng yaman, ng kapangyarihan. Hindi niya hiningi na mapaslang kanyang kaaway. But he asked for wisdom. And that was the mark of his legacy. People would remember how his kingship was filled with wisdom. Nawa, tulad ng ating mga desisyon araw-araw, tulad ng ating pananalita araw-araw, pinanghawakan din niya yung mahalagang perlas, the pearl of great price. Pagpili sa Diyos, pagpili sa kabutihan ng Diyos, pagpili
sa pagsasabuhay ng kabutihan ng Diyos.